Sa mga katik vloggers, mga subscribers, bago tsaka luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So, Merry Christmas at advance Happy New Year no, sa lahat ng mga subscribers at ka-viewers natin at sa mga napadaan. So, ang naisipan nating i-share ngayon ay ang topic tungkol sa voice coil ng high frequency driver o sa tinatawag na nakilala sa tawag na Twitter, no. So sa ganitong type na Twitter lang, ano, yung madalas ang gumagamit ng mga ganitong voice coil ay yung yung Doom Twitter tsaka uh, tawag nito horn Twitter. Okay? So may mga dapat lang tayong babantayan kapag gusto tayong mamili ng mga voice coil, lalo na katatapos lang natin mag-celebrate ng Christmas. So siguradong may mga hindi natin maiwasan na may mga masisira, no? Masisira yung mga Twitter natin. O kaya gusto nating mamili ng spare para sa paparating na New Year, ano? So meron tayong kunting tips na ibibigay. So katulad nito, ang may-ari pa nito ay non-electronics, babae. So nasunog yung dalawang voice coil at pinabili natin. Okay, so binigay sa kanya ng tindahan ito. So wala na kasing ibang available, so ito na lang. So, magkakaiba sila ng hitsura, no? Pero kapag sinukat mo siya, yung diameter ng kanyang voice coil parehong-pareho sa original talaga. Tapos hindi mo siya maano na masikip, mahigpit, hindi. Tamang-tama lang talaga. So may mga bagay lang tayo na i-share sa inyo para meron kayong kunting knowledge kung ano nga ba yung tamang pagpili at paano natin mapili yung pang Twitter talaga ng mga voice coils, okay? So una, babantayan natin kung alam natin yung impedance ng natin, Twitter natin kung ilang ohms, yun gagayahin natin yon kapag bumili tayo ng voice coil. Pero pag hindi naman natin alam, so huwag tayong bumili ng mas mababang impedance. Bilihin natin yung standard impedance na 8 ohms. Okay, ulitin ko, pag hindi mo alam, so kung bumili ng mababa yung impedance katulad ng 4 ohms, mas safer kung bumili ka ng 8 ohms. Okay, so pangalawa, yung sensitivity. Yung sensitivity ng speaker natin, kung hindi rin natin alam kung ilang decibel yung nakalagay sa likod. May mga kasi may mga nakalagay sa likod minsan kapag bumili ka nito, may nakalagay sa likod na ilang decibel. Okay, so ito walang nakalagay. Kung nakalagay diyan na 90 dB, 90 decibel pataas, ibig sabihin na sa high sensitivity side 'yan. Tapos kapag nakalagay naman ay 86 dB pababa, 86 decibel, ibig sabihin na sa low sensitivity side. So ano ba pinagkaiba nilang dalawa, yung high at low? So high, nasa higher sensitivity, mas malakas siya tumunog kung ikukumpara mo siya sa low sensitivity driver. Okay, mas malakas siya tumunog. So panghuli, itong diaphragm babantayan natin. Siguraduhin natin na yung bibilhin nating diaphragm ay pang Twitter ba talaga? Kung hinahanap natin ay pang Twitter, baka pang ibang application to. Okay? So makikita natin yan sa membrane o sa diaphragm. Okay? So sa Twitter, madalas ginagamit sa Twitter ay meron siyang yung membrane o cone. Ito yung pinaka-cone, maliit lang, di katulad nung natin, yung tinatawag na main speakers natin na ang lalaki ng mga cone. So sa tweeters tsaka sa midrange maliliit lang. Okay? Yung pinakamaliit ay sa Twitter talaga. So mga ginagamit, papel, merong plastic, merong aluminum, merong titanium. Yung titanium yung pinakasikat ngayon, isa sa mga pinakasikat yung mga titanium bullet tweeter. So magkakaroon din tayo ng topic dyan. Isi-share ko sa inyo kung yung nabibili nyong titanium tweeter ay totoo bang titanium tweeter na gumagamit ba talaga ng titanium membrane. Okay? So meron pa yung pinakamahal ngayon, yung gumagamit ng beryllium. Okay?
beryllium membrane. So kaso napakamahal. Magaling tumunog, mas malinis, mas magaling yung kalansing, mas mataas yung frequency na i-reproduce kumpara dito sa mga ordinaryo lang. So dito, makita natin dito, yan o. Okay? Mas manipis siya. So mas manipis, mas magaan. Dito naman, ayan o. Mas makapal, matigas, mas mabigat. Okay? So, mas magaling tumunog to. Kasi, yung pagta-travel ng speed of sound niya, mas mabilis dito sa manipis at magaan na membrane kung ikukumpara mo siya sa mabigat. Yan yung babantayan natin. Ito, kukumpara natin yung tunog, ano? So, kukumpara natin, pakinggan nyo kung papaano. Hindi sila magkakapareho ng tunog. Bakit? Katulad na lang dito, kapag nakakita kayo ng ganitong klase na membrane, meron tong medyo darker na color, mas darker, tsaka mas lighter siya. So kapag nakakita kayo ng ganitong type, tapos gusto nyo gamitin sa Twitter, huwag nyo bibilhin. Although gagana naman to sa Twitter Kasi ang tunay na application talaga nito, ang totoong application nito ay para sa horn speaker o yung tinatawag na trompa. Siguro alam naman ng lahat yung ibig sabihin ng trompa, no? Yan. So doon to ginagamit. Hindi to ginagamit pang Twitter. Pero gagana siya. Ito yung pagkakaiba, no? So, test natin. Lakasan natin konti. Tapos dito tayo. Ayan, dito balik tayo. So, malaki yung pinagkakaiba. Mahina to, ano? Mas mahina to, mas malakas to. Tapos, kung hindi nyo man gaanong marirecognize sa cellphone natin, sasabihin ko sa inyo, mas makalansing to kumpara dito. Kasi nga, yung application nito ay para pang horn speaker siya, hindi siya pang Twitter. Okay? So, yun yung problema Kapag nagpabili kasi tayo, ito lang yung binibigay natin. Itong voice coil yung sira. So, hindi naman yan mapapatunog doon kapag bumili sila dahil wala naman yung magnet. So, ang gagawin sa tindahan, iti-test lang, continuity test kung meron siyang resistance. So, kapag meron continuity, ibig sabihin okay. Pero yung tunog, yung quality ng tunog, kung paano siya tumunog, hindi natin malalaman. Kaya ulitin ko, tingnan nyo ng maigi. Kapag nakakita kayo ng ganitong hitsura, tanggalin natin, ano? Ayan. Kapag nakakita kayo ng ganitong hitsura, lighter or darker, pero ganitong type, hindi po yan pang Twitter. Ayan. Pang horn speaker po yan. Tapos, ito pa, dito. Kung ikukumpara natin, ano? So, nilagyan natin na ito ng tip para wag bumitaw. Ayan. Pag sinukat natin yan, magkakapareho yung kanyang diameter. Magkakapareho yan. Ayan, oh. Pero, mas makapal yung pang horn speaker natin kumpara sa pang Twitter. Yan, oh, tingnan nyo. So, ito yung babantayan nyo. Kapag kayo mismo yung mamili, so alam nyo na hindi to pang Twitter. So, huwag kayong tumanggap kapag binigyan kayo ng ganito. Ayan. Okay, so hanggang dito na lang siguro tayo. No? So, maraming salamat. Sana ay nakakatulong to sa mga non-electronics viewer natin na gustong mag-DIY. Gusto nila sila yung gumawa ng kanilang mga Twitter. At kung gusto man nila magpagawa sa mga technician, so, test lang muna nila bago nila, pwedeng test, pakinggan nila kung talaga bang kumakalansing o hindi yung kanilang mga Twitter. So, hanggang dito na lang siguro tayo. So, maraming salamat. God bless at bye-bye.